Talaga naman ang mga ang mga balita ay hitik na hitik. Nung weekend, merong naganap na sortie ng maisog diyan sa Cebu at ipinakita partners ng Cebu na sila ay Duterte land or Duterte province. Anong masasabi ninyo diyan sa napakaraming dumalo? Sabi nga nila, wala pa po yung PDP dyan, hindi pa nag-organize yun. Maisog at organic lang na mga tao pa lang ang naandoon po, gano'n na ho kadami. Alam nyo, nakakatuwa kasi yung kanta, di ba, yung Pilipinas, Duterte pa rin. Kasi yan ho talagang nangyayari ngayon Ang Pilipinas ay Duterte pa rin, yung mga Pilipino. At nakikita ho nila yan. At grabe ho wala hong doon, walang bayad, walang ayuda, walang AYEX, walang artista. As in, wala ho. Di ba? Pero grabe pag makikita nyo yung video na pinapost ng Cinemotion at saka ni Jimmy Bondok, grabe ang tao. Pero ngunit, datapwat subalit, may konti lamang tayong babala. Kasi meron pong lumalabas na video na hindi po yun ang tunay na video. Na pinapakita. Oo, na pinapakita. Kaya natag yung iba ng fake news. Kasi gawain po talaga ng mga kalaban yan. Magpapalabas sila ng ibang video. Kunwari, dalagyan nila ng Maka Duterte, tapos hindi naman po pala yun. So mag-iingat po tayo. Ang mga official lang na naglalabas ng video, siguraduhin natin, una, galing sa SMNI. Number 1 yan. Galing ho sa mga taong nagpunta doon, katulad nung kay Jimmy Bondo, Cinemotion, yan ho yung mga naglalabas ho talaga ng mga video. Ingatan po natin kasi gimmick po nila yan para pag natag ka, pwedeng matanggal yung account mo o di kaya baka ipatawag ka pa. Diba ho? Yan ho ang kanilang style. Kaya ingat din po tayo. Pero gayon pa man, hindi madi-deny yung dami ng tao. Yung pinakita natin, yung kanina. Yun, di ba? Yun mismo yun. Yan, kuha yan ng SMNI, di ba? Drone ng SMNI yan. So talagang legit yan. Kaya... Paano ba nila ginagawa yan, Banat Bay? Kasi itong mga areas na to, talagang ginaganap yan. Minsan mga mini-concert, di ba? Minsan naglalagay pa nga ng mga, ng mga parang food stalls, mga food trucks, gano'n. So, yung area na yan is public at nagagamit na yan sa mga previews ng mga events. At may mga coverage yung mga event na yon. Minsan, ang ginagawa nila, nilalagyan nila yun ng soundtrack na parang Duterte. Tapos sasabihin nila na ito naman talaga yan. Hindi naman talaga yung pinapakita natin ay fake news daw yun, hindi daw yun. Oo. At saka meron nga, yung isa talagang totoong fake news yun. Hindi yun yung event. Nilagyan lang ng music para parang trap. Ika nga, trap yun sa mga Duterte supporter. Para pag sinare nyo, lagot kayo ngayon. Okay? So maging babala sa atin yun. Coach Oli. Coach Oli, ano ba sa tingin mo? Bakit kaya si Pangulong Duterte, kahit paulit-ulit naman yung kanya halos sinasabi, may edad na, slow na, pero bakit kaya sa tingin mo, hindi pa rin siya kayang iwanan ng mga tao? Nakita mo, ang dami nito, madaling araw na yung speech ni PRD. Pero nagstay pa din sila at umuulan pa yan, Coach Oli. Boss Dada. Pero bago ko sagutin yung Boss Dada, gusto ko lang i-address itong issue na nagkakaroon daw ng fake news sa mga Duterte vloggers. At isa pa, doon sa mga nagpapakalat nito, ay isa pa dyan kaibigan ko na nakakainis dahil I have nothing personal against him. Sabi ko nga, pag kaibigan kita. Pero yung motibo Ang tanong dito, ang question po dito ay, totoo bang madaming tao? Kung nagkamali ng post yung iba, kung saan man nila nakuha yung video na madami man or konti, hindi yun ang issue. Ang tanong ko dito sa mga pula, sa mga komunista, sa mga dilaw, o sa lahat ng galit sa mga Duterte, marami bang tao doon sa Cebu? Yun ang question po dyan Kasi nililigaw nila yan. Ang style nila, sila magpapalabas ng fake video, sila magpapalabas ng fake pictures, tapos imimislead yung tao, tapos ibabalik sa Duterte yung fake news. In reality, itong mga sinungaling, sila yung mga in denial ng kanilang kamalian, tapos ibabato sa ating mga Duterte. I'll give you a concrete example. Anong sabi ng presidente? Wala akong pinirmahan na blanco. Yes, bakit? Misleading yung statement ni president na yon.
ang pinirmahan mo ay hindi blanco, pero yung pinirmahan mo ay galing sa blanco. Galing sa blank items dyan sa BICAM. Ang nakikita nyo na kung paano nila pinaiikot-ikot ang istorya. But ang issue dito ay yung dulo. Marami bang tao sa Cebu? Yun ang tanong doon eh. Kaya doon sa mga vloggers na naninira ng ganyan, hindi po kami ang fake news. Possibly, yung iba nagkaroon ng honest mistake. Pero lantaran namang naka-live po ang SMNI dyan. Hindi naman siguro ila-live yan. Oo, wag nyo kami itag ng fake Hindi, news tsaka dahil ito kayo yan, ang fake news eh. There's a big difference between fake news and wrong news. Kasi nangyayari po yan eh. Yung fake news is sinasadya na maliin, iligaw ang tao. Yung wrong news, nagkataon lang na nagkamali sila, tapos eventually dinilit din nila kasi nga mali yun. Nangyayari yan even sa mainstream media. Kaya nga meron tayong tinatawag na erratum. 'Di ba? Kaya marami nagaganyan na nagkakamali tapos binabago. Pero there's no intention in passing fake news. Yun 'Di ba? yung ano doon. Pero ito legit. Tingnan ninyo sa mga screens ninyo. Ayan. Ayan, nakita nyo kung gaano karami yung tao na yan. Hindi naman siguro ido-drone shot yan kung wala yan. Ang sinabi pa nitong mga vloggers na to, basta na lang nila buburahin na hindi nag-apologize. Alam nyo, hindi po kailangan eh. Kasi ang gusto lang naman patunayan, maaring the picture is mali, pero ang gustong patunayan doon madami. Again, ganun pa rin naman eh. Marami pa rin. Yes, it Diba? still boils So, down Hindi, to... tsaka ito nga eh. Hindi misleading. Bakit di kayo magganyan sa alyansa? So, yun ang ano hamon natin. Wala nga eh. Wala. Sabi nga ni Anharot dito, yung Anharot, kilala niyo yun? Yung maharot na taga Paris, France? Sabi niya nga eh, bakit hindi daw drone shot pagka yung alyansa ng makagago? 'Di ba? So sana, tingnan nyo rin ho yun. Iyan naman ang importante, binabawi. Kasi kung lehitimong fake news, peddler yung sinasabi ng iba, hindi nila babawiin yun. Paninindigan. Halimbawa, yung isang istasyon dyan, may binalita na sabi nila meron daw binugbog sa Tondo na dahil napagbintangan lang na nagnakaw ng cellphone. Alam nyo ba ang tunay na istorya doon? Bago ho yun, nabugbog at napatay, hindi ho napatay yun dahil sa bugbog. Pangalawa, hindi ho yun, meron ho ginawang kalokohan yun sa ibang barangay. Nangyari doon, nag-amok yun, medyo lasing. Ibig sabihin, may amats. Tapos, nung may amats na, nagpunta sa isang bahay, pinasok niya isang bahay hanggang nabugbog siya, hindi pa ho siya namamatay nun. Nadala pa siya sa ospital, may police report pa, tapos kinabukasan siya namatay. Pero ano ang kwento ng isang istasyon? Yung isang istasyon dyan, nang sabi, binugbog daw at pinatay sa bugbog ng mga tao doon at mistaken identity daw. Okay? Ano ang punto ko dito? Mali, nagkamali lang yung istasyon na yun. Siguro, hindi nila napakinggan yung tunay na storya galing dun sa barangay. Kasi nakausap ko mismo yung chairman eh. Tumawag sa akin yung chairman at sinasabing, Banat Bay, mga taga Maynila kami at alam namin tunay na nangyari dyan. Mali yung sinasabi nung isang istasyon na yon. Maaring hindi sinasadya nung istasyon na yon. Nagkamali lang sila. baka sinasadya nila. Pwede rin, pero yun sa tingin ko, it was a honest mistake kasi wala namang ina-angle doon eh. Walang politikang ina-angle doon. Maaring nagmadali lang yung isa kasi alam mo naman, yung isa mahilig manood ng sa laptop niya. Yun yung nagbalita eh. Siguro nagmadali lang siya, meron siyang kaya tuloy ko ano-ano nabalita niya. Yun po yun. Idagdag ko pa dito, Boss Dada, yung daming ng tao na yan, kayo mga bashers, namnamin nyo. Kasi yan, wala pang pulis dyan na pinagsuot ng uniforme ng Duterte. Unlike sa kabila, baka karamihan nung kalahati nung puro pulis nakapula. Kasi ang balita natin, buong Davao Region ang nag-provide ng mga civilian officers. Tsaka ito nga, kasi malungkot lang, napakalungkot naman kasi talaga, mantakin mo nasa iyo pera ng taong bayan, nasa iyo ayuda, napakarami nyo pang artista, tapos nasa inyo pa ang law enforcement. Tapos hindi nyo kaya mag-organize ng ganito. Na kailangan pupuntahan pa kayo ng tao, kailangan pa mag-cheer para sa inyo na may palakpak, may tagapala, may taga-palakpak pa, may taga-boost pa ng ng mga nanonood, hindi ba? So, hindi nyo lang kasi talaga matanggap na flop yung inyong mga sorties. Kaya,
ginagawa nyo ng chismis, eto, at the end of the day, it still boils down to, may marami bang taong nagpunta o wala? Yun Ito yun. bang event na ito, successful o hindi? Ito bang event na ito ay makikita mo ay nakakakilabot ba? O yan, dyan natin malalaman. Kasi considering that Cebu, ano yan baluarte yan ng administrasyon. Kasi yung gobernador dyan, yung mga LGUs dyan, karamihan nga ng mga congressman dito pumirma sa impeachment ni VP Sara. Pero yung mga congressman dito, lahat yan, inangat ni VP Sara yung mga kamay niyan. Pero makikita natin na organic yung mga tao nagpunta dyan. Madaling araw, umaambon, walang ayuda. nag-uwian, walang ayuda, walang artista, Walang walang Andrew pulis na mga civilian, pero nag-enjoy yung mga tao. Kaya ngayon yung ibabalik ko yung question ko sa iyo na hindi mo nasagot. Bakit si Pangulong Duterte tinatangkilik ng tao bagamat matanda na siya. Minsan hindi na nga maintindihan magsalita Minsan nga naikwento niya na rin dati yung ikinukwento niya rito Pero bakit gustong-gusto siya ng tao? Alam mo, Boss Dada, ang ganda nung tanong mo. Very good question. Alam nyo, anong meron si PRRD na wala yung iba? Sakripisyo. Kasi yan po ang hinahanap ng taong bayan sa politiko. Ang mga taong bayan kasi sawang-sawa na dun sa pangako, ayuda, pero pag tiningnan mo, walang sakripisyo. Kay PRRD, kikita nila. Uubusin ko ang mga adik. Wala akong pakialam sa human rights. Bali may kaso ko, makulong ako. Basta kayo, makakapaglakad kayo. Yung anak ninyo, makakapaglakad sa gabi nang hindi nare-rape. Yun, sakripisyo. Yung, di baling, yumaman ng Davao. Kami kahit pangit ang bahay, okay lang. Hindi nyo makikita yan sa ibang politiko. Yung buong probinsya mahirap, tapos yung bahay nila mansyon. Yung mga laki sa mansyon, di ba? Hindi nila makitaan Alam mo, puro salita-salita. Pag ang hindi yung mga pinagsasabi ng politiko at hindi kumunek sa sakripisyo, hindi mahal ng taong bayan. Kita mo si PRRD, halos di makalakad na Bagal-bagal lumakad. Pero malayo pa lang. Pagkakaguluhan, kung wala security to, baka nadumog na to, matagal na Talagang dudumugin to, Boss Dada, ng taong bayan. So, Banat Bay, yung sinabi ni Coach Oli na qualities ni Pangulong Duterte, ikaw naman sa tingin mo, ano naman bakit nagiging flop yung mga sorties na pinangungunahan nito ni Bongbong Marcos? Ayun na, utal-utal ka huwag ganun. Sige nga, manood ka nga ng ganon. Paano ko manonood ko? Di ba? Ang sakit sa tenga nun. Mantakin mo, nanonood ka ganon. Di ba? Nakakairita yun. Hindi, alam nyo, kidding aside, aside from hindi talaga siya maintindihan, kitang-kita mo yung sincerity, wala. Yes. Wala talaga. Wala yung wala yung genuine sa puso. Alam mo, mga Pilipino, hindi naman ho yan, hindi ho yan naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap ng mga Pilipino, yung Totoo. Totoo, di ba? Alam naman natin, hindi totoo itong si Marcos. At lalong-lalo na yung mga senador niya. Kasi mga senador niya, dating bumatikos kay Marcos. Tapos biglang nagbago lang porket kinuha. Ang dami kong nakikita. Mas okay pa sa akin yung mga katulad nila, ng mga talagang sip-sip. Kasi at least sila, sip-sip na sila mula simula hanggang dulo. Di ba? Kahit hindi sila umaangat. Pero yung mga bumabatikos? Pero yung mga bumabatikos dati, tas biglang ngayon, iba na to, Ang sagwa panoorin Parang, anong nangyari? Kung ikaw, ganun ka, di ba? Ang sagwa. Etong mga nasa kampo ng mga Duterte, nanindigan yan. Talagang from the very start, ganyan na yan. Wala ho dyan yung bumalimbing, wala hong ganun. Wala akong bumanat dyan noon, tas ngayon, ganyan na. Hindi, as in talaga kung sila, napakahirap nga, sabi nga ngayon napakahirap kumontra sa gobyernong ito. Pero ito mga to naninindigan, kasi nga, totoo sila. Yun lang yun. Kaya ito si Pangulong Duterte, kahit minsan, yung bitaw niya, di ba, medyo parang iba na yung banat niya. Okay lang, naintindihan ng mga Pilipino yun. Bakit? Totoo Totoo yung mama yun ang importante sa lahat. I have 4 words. You cannot teach charisma. Ayan. Wala. Yung katulad ng sinasabi mo kanina, yung bukal sa loob, genuinity,
yung pagiging natural, mararamdaman kasi ng tao yan eh. Malalaman ng tao kung chinacharot mo sila o hindi. Maaaring may hirap ang mga Pilipino, maaaring marami sa mga Pilipino hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero alam ng mga Pilipino kung niloloko mo sila o hindi. Kaya nga yung mga nagpupunta sa kanila, niloloko lang din sila eh. Kinukuha lang yung mga ayuda eh. Tapos umuuwi at sinasabi nila na salamat taxpayers sa inyong ayuda. Pero tatanungin mo sila, di ba? Daming mga, bilib ako sa mga Duterte supporters ng mga vloggers na pumupunta sa mga sorties nila at nagtatanong dun sa mga tao na nandoon sa sorties nila. Karamihan sa mga tao sa sorties nila ang sinisigaw, Duterte pa nga eh. So napakasakit talaga nun. Para sa, kaya kung makikita mo, grabe kung mag-sour graping ito si Bongbong Marcos sa mga sa mga sorties nila. Kasi napakahirap naman talaga na ginawa mo na ang lahat pero hindi ka pa rin kayang mahalin ng tao. Binigay mo na lahat ng pera, parang si si Tambaluslos. Ang dami niya ng pinabahan niya na ng ayuda. Lahat ng mga congressman sa tuwing namimigay ng ayuda, bukang bibig yung pangalan niya, pero hindi pa rin siya kayang mahalin ng tao. Yun ang yun ang pinakamasakit sa lahat, yung hindi ka mahal ng mahal mo. Buti pa nga yung mga sugar daddy. Oo, kasi at least yung mga sugar daddy, pag nagbigay ng pera, kahit pa paano, mamahalin pa sila. pero si Marcos, tsaka doon si Tambaluslos, kahit anong bigay ng pera, hindi minamahal. Alam mo kasi pinaplastic ka lang eh. Parang sa din yan, sa sports din yan eh. Kahit na anong gawin nating mga Pilipino, you cannot teach height. Hindi mo kayang makipag-compete doon sa mga sports na kailangan mo ng height. Kasi nga, maliliit tayo. So, ganun din kay Bongbong, na kahit na anong gawin niyang pagpapaikot sa tao, anong gawin niyang pangako, na sila? Kilalang kilala na yung pamilya nila. Hindi ako, feeling ko mababago yan. Magpa-drug test siya. Oo. Tapos na yan. Alam mo, nako-compare ko to, Boss Dada, Banat Bay. Doon sa manliligaw na lahat, binigay mo na yung pera mo eh. Oo. At lahat, binigyan mo ng time, binigyan mo ng pera mo, tapos doon lang magkakagusto doon sa isang chick boy na matanda. Oo. Ang sakit na. Ang sakit na Napakamata pobre pa naman nila. Ang tingin nila sa mga Duterte, mga probinsyano lang. Actually, suka. natatandaan mo ba, Banat Bay, di ba, si Pangulong Duterte, biglang nag-decide na siya na tumakbo, pang-apat pa siya sa survey. Di ba, ang pang-asar sa kanya ng mga ng mga dilawang mata pobre, probinsyano, hindi nga marunong mag-pronounce ng English na yan. Ganun ng Baduy. Baduy, ganun ng nila eh. Pero kita mo naman kung kung paano minahal ng tao yan. At saka dito kasi sa Pilipinas, mahilig tayo dun sa kung sino yung inaapi, yun kasi talaga yung nakakapalagayan ng loob ng mga Pilipino. Kaya yun ang pinaka magandang qualities na meron si Pangulong Duterte na siguro sa ngayon dapat may natututunan na si Bongbong Marcos. Dapat matuto ka, Bongbong Marcos, na bumaba talaga sa mga tao. Alamin mo yung problema ng mga tao. Kaya nga sabi ko, tsaka ito Cebu lang to, Banat Bay. Nanggaling ako sa Malaysia. Ayun, pag-usapan natin yan. Nanggaling ako sa Malaysia kahapon at minute natin yung Filipino community doon. Grabe, lahat sila talaga galit na sa administrasyon at lahat sila nag-aalala sa mga iniwanan nila sa Pilipinas dahil nakikita nila yung mga balita na bumalik na naman ang droga, bumalik na naman ang krimen. Kamakailan lang, meron na naman kidnap for ransom na ibinalita. Di ba? Nakita niyo yun, yung tinanggalan pa ng part ng daliri yung bata, di ba? Bumalik na naman ulit yung mga ganito. Samantalang, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala talagang ganito. Magtataka ka, paano nakabalik ito ulit sa Pilipinas? Tapos sinasabi ng PNP chief natin na, mas maganda ang estado ng Pilipinas ngayon kaysa noon. Iba nung nakausap natin yung mga Filipino community sa Malaysia, ang tagal na daw nila na nandoon. At nagkaroon lang daw sila ng dignidad nung si Pangulong Duterte yung presidente. Sobrang rockstar din daw ni Pangulong Duterte kahit sa mga locals na mga Malaysian. Kaya doon mo makikita hindi lang Pilipino actually nag-a-admire kay Pangulong Duterte. Kaya nga sinisiraan nila si Pangulong Duterte sa international media, international community. Kasi nga, pati yung mga hindi naman Pilipino, humahanga sa determinasyon ni Pangulong Duterte na ayusin ang bansang Pilipinas. Siguro, since gusto mo rin lang naman na sumikat katulad ni Pangulong Duterte, bakit hindi mo gawin kasi
yung mga ginawa ni Duterte para sa Pilipinas noon, di ba? O meron pang isang mainit na issue ngayon. Yung sinasagot nila ngayon na ang daming problema na binibitawan ni Pangulong Duterte sa kanyang mga speeches, pero namimili lang sila ng sasagutin. Merong binitawang salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Pilipinas is gearing towards dictatorship. Kasi nga, siyempre, yung tatay, diktador. So sa nakikita natin ngayon, si Pangulong Duterte being an observant na private citizen, mukhang papunta tayo doon sa dictatorship. Sa tingin mo ba, Natbay, bakit nga nasabi yun? Ako ito lang, ano yun natin? I-define natin kasi may nagsalita dyan si Chis Escudero. Sabi niya, akala ko ba weak tapos dictatorship? I think hindi niya ata naintindihan ibig sabihin ng dictatorship. When you say dictatorship, it doesn't mean strong. When you say dictatorship, ibig sabihin ng diktador ka na hindi ka na sumusunod sa batas. Ibig sabihin nun, halimbawa, yung ginawa ninyo sa KOJC, yan po ay isang matinding paglabag sa batas. Halimbawa, yung pag-occupy nyo ng simbahan, yan po ay paglabag sa batas at ginagawa nyong tama. Dictatorship ang tawag ho dyan. Nagbibigay kayo ng sarili ninyong batas. Yung ginawa nyo sa SMNI, na until now, may franchise naman. Bakit di nyo ini-ere? Dinidiktahan ninyo etong NTC para matuloy ang suspension nitong SMNI. So ang tawag dyan ay hindi pagsunod sa batas. Yan ang tinatawag na dictatorship. Kahit nga po kaming mga vloggers, di ba? Ayan din po ay isang dictatorship. Bakit to? Gusto ninyong i-regulate ang freedom of speech. There's no such thing as regulation of freedom of speech. Nasa batas po natin yan. Nasa konstitusyon natin yan. Anong gusto ninyo i-regulate? That's dictatorship. Yan ang sinasabi. Although, you might say na ito ay sa kamara, pero alam naman po natin hindi gagalaw itong mga congressman ito without the speaker, si speaker, hindi naman gagalaw without yung basbas ng presidente. Tapos sinasabi pa ng isang congressman, sabi niya, namumura nyo nga yung presidente, pero hindi naman kayo inaano. Hindi totoo yan. Bakit? Yung nagsalita laban sa presidente, ano ginawa nyo? Kinasuhan ninyo. So ibig sabihin, meron talagang dictatorship. Ang walang dictatorship yung panahon ni Duterte. Bakit? 6 na taong bumabati ko si Leni Robredo nun. Ano sabi ng presidente? Stop it guys, huwag nyong i-impeach yan. Yun ang masasabi mong, kalayaan niya yan Bumatiko. Yun ang matinding batikos. Mula simula hanggang dulo, nagpapakalat ng fake news. Pero sinabi rin ni BBM, hindi siya pabor sa impeachment. Oo, pero gumalaw. Iba kasi yung sinasabi niyan kasi lutang yan Kung lutang si Robredo, mas lutang mo si Marcos. Yun ang katotohanan. Baka nga puyat pa, hindi lang lutang. Kaya hindi ho tayo pwedeng maniwala basta-basta sa sinasabi niyan. Ang dami na niyang sinabi na wala namang natupad. Sige nga magsabi nga kayo ng isang bagay na natupad ni Marcos. Wala. Yung golden age lang. Magkano na ang presyo? Gold na. Yun lang ang natupad niya. Bago mo dagdagan yan, Coach Oli, may balita tayo dyan. Muling tumindi ang tensyon sa politika matapos ulit-banatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang administrasyon sa isang indignation rally sa Cebu. Isa sa kanyang matinding pahayag ang posibilidad na mauwi muli sa diktadura ang kasalukuyang pamamahala sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Jane Codnita magbabalita. Noong Pebrero 22, araw ng Sabado, ginanap ang indignation rally sa Cebu bilang pagpapakita ng suporta kay Vice Presidente Sara Duterte na ngayoy humaharap sa impeachment complaint. Sa naturang pagtitipon, muling binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang administrasyon. Partikular niyang pinuna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng matitindi niyang pahayag tungkol sa direksyon ng pamahalaan. Isa sa maanghang na pahayag ni dating Pangulong Duterte ang banta ng diktadura, lalo na sa gitna ng kasalukuyang tensyon sa politika. Sinang-ayunan naman ito ng Geopolitical and Economic Risk Consultant na si Professor Mario Ferdinand Ayano Pasion. Sabi niya,
Ang issue ng charter change ay maring isang dahilan kung bakit nagbitiw ng ganoong pahayag si Duterte. We cannot discount that possibility, kasi although maring hindi outright dictatorship, there may be after this 19th Congress, during the 20th Congress, there might be a charter change, babaguhin yung constitution. Maaring gawin tayong uli na French style parliamentary system katulad nung sa father niya, yung French style parliamentary system. Bukod dito, binigyang diin din niya ang mga palatandaan na maaring mauwi sa diktadura ang Marcos Jr. administration, tulad ng unti-unting pagkawala ng mga plataforma ng ilang kaalyado ng Duterte administration, kabilang ang ilang vloggers na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pamahalaan. Nalungkot, palatandaan ng diktadurya yung pinagbabawal yung mga sa social media. Dapat kasi kahit na tawagin mo pang fake news yan o hindi totoo, meron kasabihan kasi na I may not agree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it. Dapat yan ang tunay na demokrasya, na pabayaan mo na may sufficient intelligence naman siguro ang Filipino people na hindi natin kinakailangan magbawal o mag-censor. Samantala, binatikos din ni Pason ang Administrasyong Marcos Jr., lalo na ang lineup nitong alyansa para sa bagong Pilipinas. Medyo may question yung mga iba dyan, palagay ko pinagsawaan na ng mga tao, hindi na tayo babanggit ng pangalan kasi nung senador sila, wala naman silang ginawang batas, kumbaga sa binutas lang yung upuan, mambubutas sila, hindi sila mambabatas. Kaya malabo na silang iboto ng taong bayan, kasi kaya kahinalal dyan para gumawa ng batas, hindi para mambutas ng upuan, na hindi ka na tumatayo, nabutas na yung upuan mo, hindi ka na pa-participate sa mga debate, mahirap po yan. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent tagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Coach Oli. Ang ganda nung sinabi nung at maganda yung pagkakasagot ni Marcos doon sa sinabi ni PRRD na tungkol sa diktador. Sana lang, total Hindi si Marcos ang hindi si Marcos ang sumagot. si Bersamin. Si Bersamin. Yung kanyang ES niya. ES, Pero siyempre sa kanya galing 'yon, At kung ako lang, sana sinagot mo na rin kasi binanggit ni PRRD, bangag ka. So sana in-address mo na rin yung tanong na 'yon kasi 'yun ang main issue dito, hindi yung pagkagiging diktador mo. Yes, kasama 'yon. Pero sana naano mo na, pinasabi mo na, ay hindi ako adik or adik ako. Sagutin mo rin. Ang dami. Kaya nga pati mainstream media kina-question natin Bakit ang dami yung tanong patungkol dun sa patay-patay na binanggit ni PRRD, pero yung binanggit niya na seryoso siya na si Marcos ay bangag, hindi nyo matanong. Pakisagot lang din Marcos, President Marcos, yung sinabi ni PRRD na ikaw ay bangag. Total, sumagot ka na patungkol sa diktador di ba? So, isa pa, yung sinasabi dito na hindi mo kaya ang droga. Mahina ka kasi. Sagutin mo rin. Bakit namamayagpag ang droga sa Pilipinas? Totoo bang namamayagpag o totoong wala ng droga? Sagutin mo rin. Lahat ng patungkol sa droga na sinabi ni PRRD, President Marcos, pakisagot. Ang ganda nga nung sinabi nung kanina, nagsalita, sabi niya, yung mambubutas. Hindi pinagsawaan. Ang ganda nung term na yun, pinagsawaan. Sa totoo lang, anong nagawa ng mga yan? Diba? Kung iboboto mo, dati ng senador yan Nung panahon ba nila, natuwa kayo ng kanilang panunungkulan? May nagawa ba sila? Naibaba ba nila ang droga? Bumaba ba ang presyo ng bigas? Kung lahat sasagot nyo yan, oo, boto nyo. Pero kung namamayagpag ang droga ngayon, tumataas ang presyo ng bilihin, nagkakaroon ng pang-aabuso sa kapangyarihan, wala kang choice. Kung hindi straight, PDP po tayo. Para sa akin, Coach Oli, yung kasi sinabi nga ni Chis Escudero na akala ko ba weak? Bakit
pagiging diktador. Ang pagiging diktador ay parang hindi siya pagiging weak. Sa akin, ang pagiging diktador, sign yun ng pagiging weak. Kasi kung matatandaan ninyo, yung kanyang ama, kaya nga nag-declare yun ng martial law, it's because pahinanan siya ng pahina, may sakit na siya noon eh. Kaya hindi niya na kayang i-lead yung Pilipinas at pagulo na ng pagulo, kaya gumamit na siya ng batas militar. So, yun yung martial law. Pero makikita mo talaga na noong panahon ng kanyang ama, ginamit niya talaga ginamit niya yung kapangyarihang extraordinary para mapasunod yung mga tao. So, para sa akin, signs yun ng weakness. Kasi hindi mo kayang mag-implement, gumawa ng mga batas or magpasa ng mga batas, mag-implement ng mga batas, di mo alam kung ano yung ipaprioritize mo, di mo alam kung paano palaguin yung ekonomiya, ang gagawin mo na lang, guguluhin mo na lang. So, signs yun ng weakness. Hindi mo hinaharap yung mga problema. Kasi kung talagang strong siya, yung sa drug test pa lang, strong ako na haharapin ko kagad dyan. Ia-address ko kagad dyan. Papadrug test kagad ako, ipapahiya ko kagad kayo dyan. Kasi si PRD, ganyan siya eh. Kaya ngayon yung sinasabi ko, isa sa mga nagustuhan ko kay Pastor Apollo Quiboloy, tayo, bumabati ko sa kanya, ang ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy, hinarap niya tayo. Yun. Pinatunayan. Pinatunayan sa atin na mali yung mga natin, yung ating mga Perception. perception sa kanya, pagkakakilala sa kanya. At na-correct yun. At eto na nga tayo ngayon. Marami siyang pinakitang ebidensya. Hindi lang... Basta kwento-kwentuhan. Oo, napakarami. Marami siyang mga... Pero let me correct you, Coach Oli. Sinagot na yung tungkol sa pagdami ng droga sa Pilipinas. Sinagot yun ng kanyang bagong attack dog. Uy, May bagong attack dog si Marcos ngayon. Yung isang abogadong todo-todo ang sip-sip kay Marcos at todo-todo ang pagbanat sa mga Duterte ng mga nakaraang vlog niya. Ngayon, nagbunga. Congratulations, palakpakan natin. Kaposisyon. Attorney Claire, congratulations. Nagbunga ang kasipsipan mo. ang pagiging troll mo sa mga Duterte. Ay, nagbunga. Napakagaling mo. That's a good example kung paano ma-appoint sa gobyerno Yes. ito. Banata mo lang ang mga Duterte, sumipsip ka lang, pwede ka na, appoint ka na. At kanina lang, nanginginig pa siya habang nakatawag dito, contact lens na ibang kulay. Uy, blue eyes. Kala niya hindi ko makikita yun. Napansin ko yun. Alam mo naman, mga passion tayo. Dati tayong fashion designer eh. Blue eyes, kumutriyan and makeup artist pa ako. Kaya alam na alam ko yung mga ganyan. Akala ko si Franz Castro yung tinalagang user. Walang iyan. Nakaano siya, may kulay. Hindi ko alam kung totoo yun o peke yun. Hindi natin alam ha. Pero kanina sabi niya, droga! Ganyang boses niya, parang palingkera. Droga! Di ba, saan ba yung droga? Di ba? Sa Davao. Di ba, Davao City, pinagpipilitan niya. Hindi niya alam, hindi na siya nag-research, dumaldal ka agad. Hindi po sa Davao City yung nahulihan ng 44 million ba yun? Na shabu. Sa Panabo yun, na sandali. Saan ba yun eksakto? Davao del Sur. Panabo, Davao del Norte. Del Norte pa pala. 44M na milyon na shabu. So akala niya, sa binanata niya ngayon, di ba, sino ba ang mayor ng Davao City? Davao del Norte po, magkaiba po yun. Kayo babanat na lang. Gusto kong, naku! Yan ang sinasabi natin. Alam nyo ang qualifications na hinahanap nila ngayon para maging gabinete ka ni Bongbong? Kailangan anti-Duterte, staunch critic ka ng mga Duterte. Kahit wala kang silbi sa buhay, basta nagre-reklamo ka sa mga Duterte, pasok ka na. Kaya malaki ang pag-asa ng mga Duterte troll. Sigurado ko mas lalong magpupursige ang mga yan. Ang laki na, kaya nga pumihit ka na, Atty. Libayan. Kasi medyo akala nung iba Duterte kay pumihit ka na, di ba? Barkada mo yan si Atty. Claire. Pumihit ka ng konti, banata mo na mga Duterte, malay mo maging Yusek ka din, di ba? Uy, grabe ka, ha? Dagdag din sa mo yun, ha? Alam mo, mabalikan ko yung mabalikan ko yung gearing towards dictatorship. Actually, we are gearing towards communism. Mismo. Kasi para na tayong komunista mga partner. Wala na tayong batas, wala nang Diyos. Wala ng Diyos. Wala nang Diyos, wala nang batas. Bakit mo sabing wala nang Diyos? Tingnan mo kung gaano nila inaabuso yung kapangyarihan nila para lang yung kalaban nila sa politika, masaktan nila kahit naman hindi involved itong si Pastor Apollo Quiboloy sa politika ng mga Duterte, pinipilit nilang i-connect. At eto nga, binababoy yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ at binaboy. So, yan yung isang indication na
ano na tayo, parang wala ng Diyos yung mga nakaupo ngayon. Isa pa, communism, meron tayo kasing batas na dapat sundin, pero hindi na sinusunod. Anong ginagawa nila ngayon? Mga vloggers, pinatatahimik. Yung mga pulis, ginagamit, parang mga private army na nila, ginagamit para iharas lahat ng mga kalaban nila sa posisyon. Yung wala nang kalayaan sa pagpapahayag. 'Di ba? Pati ang media kinokontrol na. Wala nang check and balances basically. So komunismo na 'yan, hindi ba? Kaya hindi lang tayo gearing towards dictatorship, we are gearing towards communism. Yung mga pinaghirapan ng mga ninuno natin na pakikipaglaban para sa bayang Pilipinas, independensya, mukhang iba na ang nagpapatakbo talaga sa Pilipinas. Kasi tingnan mo yung nangyari doon sa sa isang vlogger na sa isang vlogger na kaibigan natin si June Abines. Madaling araw 12:30 Banat Bay. Sinugod yung kanyang bahay, 12:30, nakapag-secure ng warrant para ikunin yung kanyang mga gadget dahil hacker daw yung tao. Nahack daw niya yung system ng PNP, kaya may probable cause daw itong si General Torre na i-seize yung kanyang mga properties. So imaginein mo, nandoon na tayo sa ganitong sitwasyon ngayon na ako, meron akong post against you, tapos dahil nasa kapangyarihan ka, you will use all your power to get back at me. Tapos after, magpapa-interview ka, sasabihin mo na, ano ngayon, iiyak-iyak ka. So ibig sabihin, personalan na talaga ngayon. So nagagamit na yung kapangyarihan para panggigipit at magipit yung kanilang mga kalaban. So para sa akin, hindi pa ba diktadorya yan? Hindi pa ba komunismo yan? Kung hindi pa, patay tayo dyan. Alam mo, Boss Dada, style talaga ito ni Torre. Ano yan? May pattern po si Torre dyan. Again, sabi mo nga 12:30. Ganyan din ang sugot niya sa KOJC madaling araw. Yes, if I'm not din. mistaken, if my memory serves me right, mga alas 3 tayo sinugod doon, no? At ang style niyan, kasi sinabi niya, bakit kinuha mo yung cellphone ko? Bakit kailangan mo kuhanin yung cellphone ko? Una, bawal yan Kung hindi yan, hindi ka pwedeng fishing expedition. Kailangan nakalagay doon. Hindi ko nabasa yung search warrant Kung nakalagay talaga doon yung cellphone, hindi pwedeng search warrant tapos lahat ng gusto mong kuhanin. Same thing na ginawa sa KOJC. Yung warrant of arrest, Inabuso. yung warrant of Inabuso. arrest hindi naka-address sa Davao City. At wala doon si Pastor Kibuloy. Pero ang nga si target- Pastor ang hinahanap niya dahil yung Pero warrant si of Pastor arrest Kibuloy niya. ang tinatarget doon. So ganyan po ang galawan nitong si Torre. Tapos ang sasagot, ang sabi niya doon sa vlogger, yan ang problema sa inyong mga vloggers. Galit na galit to sa vloggers. Yan ang problema nyo sa mga vloggers. Ayaw nyo sagutin yung sa kasulatan. Isulat nyo, tapos iiyak kayo na iyak, tapos ayaw nyo isulat. Di ba? Ganyan din na sinabi niya kay kay Atty. Torion. Nasa harap ako noon, nung sumugod, nung sinabi niya kay Atty. Torion. Sabi ni Atty. Torion, wala dito. Hindi ito yung address sa search. At wala dito si Pastor Kibuloy. Alam mo sagot ni Torre? This is not the right time. This is not the right time. Papasok kami sa ayaw at sa gusto nyo. So ang gusto lagi ni Torre, basta gagawin ko yung gusto ko, kung merong kang reklamo, magdemanda ka. Yan ang bottom line lagi ni Torre. Hindi yan dictatorship. Hindi Yun, hindi yung diktadorya yan. diktador. Same pattern. Tingnan mo, ayan ang nakakatakot kasi kung nagawa niya sa isang taong katulad ni Pastor Kibuloy na merong ganyang karaming miyembro, paano pa sa katulad ni Abines, sa katulad ko, sa katulad nating ordinaryong tao? Nakakatakot na po yung ganyan. Buti na lang hindi sila diktador. Alam mo ba, meron akong alam na taga Davao del Norte. May nag-comment dito. Si, Secretary Lagdameo. Ano? Ang taga doon. Sa Davao del Norte. Kaya doon may nahuling. O sinabi ko Hindi, lang. may post si doon. Si Oo. Tati Bina. Sabi niya, lugar ng ex ko yan. Nako.
Oo, meron ganun ha. Pero paano muna natin to? Para mas malalim pa nating ma-reactionan Di ba itong ikaw kay, ang ex? kay Torre. Matinding batikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montibon. Isiniwalat ni retired Police General Fillmore Escobal ng PMA Sambisig Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF ayon kay Escobal, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobal na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP-NPA-NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobal, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at di umano'y paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobal, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NPA-NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre ayon kay Escobal. Nagbabala sa Escobal kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News. Napakaganda nung sinabi nung retired PMAer Kasi PMAer, kasi ito si Torre, ano na to, PNPA na to eh. Itong si General, itong nagsasalita kanina, isang Sambisig Class 1991 PMAer ito. Sinasabi nga niya na bilang isang pulis, ang trabaho mo, hulihin yung mga kriminal. Hindi mo dapat tinatrabaho yung mga galit sa'yo. Personal eh. Pinipersonal mo eh. Ngayon, nagkalat ang droga, General Torre. Meron kidnapping nung nakaraan. Ito nga, yung kumakalat sa social media. Isang bata, kinidnap. Ang tagal na nating walang naririnig na ganyan. Merong mga nakikitang mga bangkay, wala na mga laman loob. Mga nawawalang sabongero. Ang dami talagang mga and the list of yung mga nangyayaring krimen sa Pilipinas goes on and on and on. Hindi naman natin nakikita si General Torre na inatrabaho itong mga to. Bagkus, ang tinatrabaho ni General Torre, yung mga vloggers, na nagpapahayag lang naman ng kanilang saloobin. Which is hindi naman talaga yan trabaho ng isang pulis. Kasi ang pulis, kung sino yung dapat hulihin, yun yung huhulihin. Kung sino yung may kaso, at kung sino yung sinabi ng korte na arestuhin nila, yun yung arestuhin nila. Di ba? So itong mga parang kasi to, it sends a chilling effect sa ating lahat na ganito ako kalakas. O ganito ako kalakas na if hindi kayo magsisihinto, kayong mga vloggers kayo, ganito ang mangyayari sa inyo. Alam ko kung gaano ka-importante sa inyo ang mga gadget ninyo, kukunin ko sa inyo yan. Ganon na ang nangyayari ngayon. So kung hindi pa diktadorya yan sa inyo, hindi ko na alam kung ano pang tawag dyan. Hindi, tanong mo nga kanina ano kayang pangarap niyan? Oo, kasi banat ba ang pagkakaalam ko, magre-retire na yan sa Marso. So kung PNP chief ang habol niya, in-extend si General Marbil hanggang pagkatapos ng eleksyon eh. So ano pang hinahabol nitong mamang to? Diba? Ano yan, Boss Dada? Sa tingin ko, Nagtatanong lang ako, hindi ko alam kung ano pang purpose niya.
Kasi pwedeng, ito akin lang ha, pwedeng meron siyang target na posisyon siguro. Yun. Ayan ang tinatawag na Attorney Claire Theory. Uy, Yun. pwede yan ha. Ipapalit siya kay Attorney Claire pag nagkalat. Oh, yan ang ano dyan. Oh, Attorney Claire ha, tahol ka ng tahol. Pag hindi ka tumahol, si Torre. Oh, posibleng ganyan ang gagawin dyan. Kaya Ang may lupit niya nakareserve. Merong message si Cathy Binag. Hindi message sa akin. Ay. Sabi niya, mukhang may matatanggal. Ay, patay tayo dyan. May matatanggal na naman. Ewan ko kung mapapagalitan nyo. Kasi daldal eh. Bida-bidang aga. Pagkausipin mo, kakasumpa lang. Oh, biglang wala. Umatake. Pero mali-mali naman. Pero- Alam mo sa sobrang mali niya, tinanong siya kung yung tungkol sa gold reserve. Ang sabi niya, walang record. Sabi nga nung isang page, may record sila ng mga pinatay ni Duterte pero wala silang record kung saan napunta yung gold. Ang lupit, di ba? Tapos tinanong, ano masasabi mo doon sa, kasi di ba sabi nga ni Panelo, yung daw dictatorship tulad ng ginawa sa KOJC. Hindi siya makasagot. Binalik na naman niya kung paano niya babanatan Si Duterte. si Duterte. Basta siya, babanatan niya si Duterte kahit pag wala na siyang masagot. Abogado ba yan? Ewan ko nga siya kasi magkatropa sila ni Libayan Ano i-expect mo? Uy, ano naman, kinampihan naman tayo niya. Sino? Ano tayong idemanda niya, no? So, No obstruction of justice ni DOJ Secretary. Tatandaan niyo nung in-interview natin si General Bantag. Kinampihan naman tayo niyan. Kayo talaga. Sino? Ni Claire. Si Claire? Ay, sus, niwala ka dyan. Hindi, naghanap lang ng posisyon yan. Pero alam mo, sa akin mga partners, dapat siguro magbigay ng komentaryo dito si ano. Kasi namamali na yung pulis mo, BBM eh. Bilang presidente, nasa ilalim mo din yan. Nakikita mo na ang atake ni Torre ay personalan na. Tapos tutunganga ka dyan. Tapos sasabihin mo, Storbo ka naman. oo, ay, Gusto mo sabagay, sumagot. natutulog. Sabihin mo, hindi kayo diktador. Diba? Dapat, pagka yan ginawa, paulit-ulit gagawin ni Torre yan, at wala kang gagawin, being a leader, kasabot ka dyan. Gusto mo man or hindi, hindi po pwedeng ganyan lang ng ganyan, hahayaan mo yung mga yan. Tama. Pero ayun, sa kabilang banda, mabalik tayo doon sa sa yung unang kapinag-usapan natin, yung dami ng mga sumusuporta sa PDP. Dami pupunta sa mga sorties. Di ba, gigil na gigil sila doon sa nangyari sa Cebu. Di lalo pa kaya pag nakita nila yung mga pagkilos sa iba't ibang panig ng mundo. Nung nakaraan, nagkaroon ng pagkilos sa Japan, nagkaroon ng pagkilos sa Hong Kong, nagpunta rin tayo doon. And just yesterday, nandiyan tayo sa Malaysia. At tayo ay naghatid ng mensahe mula kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga hopeful nating mga kababayan na sana may balik yung kanilang dignidad, makauwi na sila sa kanilang bayan, yung mga anak na nila ang kanilang mga aalagaan, hindi na ibang tao. Ayan, sa gitna ng nalalapit na halalan ngayong 2025, patuloy ang paghahanap ng mga Pilipino ng kandidatong tunay na makakapagbago sa bansa. Sa Malaysia, kung saan libo-libong OFWs ang nagtatrabaho at naninirahan, inalam ng SMNI News kung sino ang nakikita nilang may kakayahang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, si Pastor Apollo Kibuloy na patuloy na nagiging biktima ng political persecution ng administrasyon na ito ay nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ano ang sinasabi ng ating mga kababayan sa Malaysia? Alamin sa ulat ni Hannah Jane Sancho. Matatag, mapayapa, at marangal. Ilan lamang ito sa nais sa mga kababayan natin saan man panig ng mundo na mangyari sa ating bansa. Isang bansa na may pagmamalaki. Kaya ngayon nalalapit na halalan, pinulsuhan natin ang ilan sa mga OFWs dito sa Malaysia para kung sino nga ba ang kanilang napupusuan sa nalalapit na senatorial race. Para sa akin, hindi ko iboboto. Of course, number one, yung corruption. Dahil nakikita naman natin sa Pilipinas kung ano na nangyari ngayon. More on salita lang, wala pa akong nakitang nagawa niya. Katulad ko sa OFW kasi total nandito na rin ako, di ba? So parang wala parang more on ano lang sila, more on sa kabuhayan, tapos wala naman nangyayari. Ang daming nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakikita ko sa sa YouTube, sa Facebook na sobrang kakaiba sa noon at ngayon. Ngayon parang ang gulo ng kamara,
puro mga kurakot sila. Tapos parang kontrolado ang mga tao. Tapos maraming patayan, maraming krimen sa Pilipinas ngayon napapanood ko. Naniniwala ang mga Pilipino na ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking salot ng ating bayan. Talamak, malalim, garapalan. Ito ay lalim na sugat sa lipunan na patuloy na nagpapahirap sa taong bayan at isang problema na dapat nang tuldukan ngayon. Kaya naman, para sa maraming Pilipino, isa ang nakikita nilang may tapang at kakayahang masugpo ang katiwalian, ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Sikibuloy. Kung magkakaroon tayo ng nasa senador, sasabing zero korupsyon, wow, number 1 sa akin, the best one. Siya lang yung nakikita ko sa lahat ng mga tumatakbong kandidato, kaya Pastor Apollo Sikibuloy, siya lang yung nagsasabi ng zero korupsyon. Kagaya ni Kibuloy, parang na-overwhelm ako sa sinabi kanina ni Boss Dada na yung talagang ipangangako niya talaga sa aming mga OFW. Yung tipong pag-uuwi ka na, kapante ka na wala, ay, ayoko pa umuwi kasi wala pa akong ipon. Ay, hindi pa tapos itong mga kapatid ko. Ay, ganito pa. So parang, bakit pahirapan pa natin mga sarili natin, mga botante? Ba't hindi pa natin siguraduhin na para pag uwi namin, may inihintay kami na or may ini-aim kami na sana mangyari at matupad. At sana yun, pinapanalangan nga natin na sana manalo nga si Pastor Kibuloy. Kaya naman, hindi pinalampas ni Pastor Apollo Sikibuloy ang pagkakataong marinig at bigyang pansin ang hinaing ng ating mga kababayan sa Malaysia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 300,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Mga manggagawang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Bagamat hindi personal na makapunta si Pastor Apollo dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi ito naging hadlang para iparating ang kanyang mensahe sa ating mga kababayan sa Malaysia. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapagsalita, ang political vlogger at anchor ng Banatero sa SMNI, si Boss Dada, para direktang makausap at matugunan ang mga katanungan ng ating mga kababayan sa ginanap na proclamation rally ni Pastor Apollo sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan daan-daang Pilipino ang dumalo, ay nagkaroon sila ng pagkakataon magtanong. Ang kanilang mga hinaing at katanungan, sinagot ng kanyang tagapagsalita. Isa nga sa binigang diin ni Boss Dada ang patuloy na panggigipit na nararanasan ngayon ni Pastor Apollo. Itinuturong niya si Pastor Apollo Sikibuloy bilang poster boy ng political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Kasi alam naman natin anong ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy sa kadahilanan lamang na siya ay kaibigan ng mga Duterte. Nakita naman natin yung political persecution sa kanya. Nakita natin sa paano nabisa yung karapatan ng Sinamaw para sa prangkisa, active pa yung prangkisa pero tinanggal na. Hindi lang yun, nakita natin na binuhay yung kanyang mga kaso, pinagdagal pa, finilis yung kanyang mga assets, at sinunod pa yung Kingdom of Jesus Christ at 16 na araw na namirahan sila dyan, namira sa simbahan, nagpupay. May namatay pa pong 3 na mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya makikita mo, all in all, lahat na yata ng paglabag sa karapatang pangtao, paglabag sa batas, sa mga ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, pinawdo na nila lahat. Hanggang ngayon, nakakulong pa yung tao dahil sa mga gawa-gawang kaso lamang. Para kay Pastor Apollo Sikibuloy, mahalagang mapakinggan at mabigyang pansin ang hinaing ng ating overseas Filipino workers. Mga bayaning handang isakripisyo ang kanilang pamilya at sarili para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa mga ipinunto ni Boss Dada ay ang adhikain ni Pastor Apollo na ibalik ang dignidad ng bawat Pilipino na unti-unting nawala dahil sa sistema nilang nagpapabaya sa kanila. Kaya napipilitang mga ibang bansa at magpaalipin sa banyaga para lamang mabuhay. Naniniwala si Pastor Apollo na dapat bumalik ang panahon ng mga Pilipino ay may disenteng hanap buhay sa sariling bayan. Hindi na kailangan lumayo sa pamilya para lamang makamit ang maayos na kinabukasan. Kasi alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung gaano kahirap maging isang magulang dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay naging magulang sa halos sa milyong-milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Naging biktima rin po si Pastor Apollo Kibuloy ng kahirapan, kaya po as much as possible, gusto po ni Pastor Apollo Kibuloy na lahat ng mga Pilipino ay makasama ang kanilang pamilya,
dito sa Pilipinas, hindi na kailangan magpaalila pa sa ibang lahi. Yung programa ng Pilipinas para sa mga Pilipino. Gusto niyang ibalik yung dignidad ng mga Pilipino. Kasi habang ikaw ay nagtatrabaho abroad, habang ikaw ay nanunumbihan sa ibang tao, habang yung mga anak mo, lumalaki, hindi mo na nababagwa, mamalawang, masakit po yan para sa isang magulang. At bilang magulang ng KOJC, gusto po ni Pastor Apollo Kibuloy na yung dignidad ng mga Pilipino ay nanumbalik. Kaya paalala ng Commission on Elections ngayong halalan sa mga overseas Filipino workers, magparehisto upang hindi masayang ang kanilang boto. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News, Kuala Lumpur, Malaysia. Ayun nga mga partners, ito yung isa sa mga talagang insecure itong administrasyon na to eh. Kasi itong mga Pilipino na to, nag-aambag-ambag sila banat bay para magkaroon ng mga ganitong pagtitipon, iniimbitahan nila yung mga kandidato na gusto nila para marinig nila yung mga plataforma. Katulad yan, magkakaroon sa Hong Kong. Meron din pala sa may Paris ako, ikaw, tayo. Bakit? Kilalanin natin ng mga kandidato sa pagkasenado ngayong darating na Mayo 2025 at alamin ang kanilang plataforma. Dumalo at sama-sama tayo sa March 8, 2025, 7 p.m. Diyan sa may Jiangnan Restaurant. March ano yan? March 8 8. Metro Bone Novelle diyan sa Italia. Pupunta daw po diyan si Ann Harot. Yan, pinapopromote na. Sayang, Mga Pilipino ito, nag-organize sila para puntahan sila ng mga kandidato ni Pangulong Duterte. Sangka pa. And hindi lang nangyayari ito sa Asia, nangyayari sa Europe. Meron din mga pagkilos sa Amerika. Noong nakaraan, nakita niyo yung billboard ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa New York. Di ba? Imagine, yan yung insecure itong administrasyon na to. Kaya naman, hanggang ngayon, yung panggigipit nila kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga Duterte ay tuloy-tuloy. Madaming isyu ang bayang Pilipinas, gustong solusyonan ng mga kandidato ni PRD at kasama ni Pastor Apollo Kibuloy, doon tayo dapat mag-focus. Papaano natin sasabihin na bagong Pilipinas kung bagong alyansang Pilipinas na luma yung mga kandidato? Yung mga yan, ilang mga termino nang nagsipag-upuan yung mga yan, wala naman tayong significant na mga batas na alam natin na sila yung gumawa na nakatulong sa atin. Maring meron. Pero mantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang 70 and counting na mga batas na saklaw lahat ng problema ng Pilipinas na ilalatag na lang niya. Pero hindi niyan kaya mag-isa. Kailangan may kasama si Pastor Apollo Kibuloy na magpupush ng mga panukala na yan. Wala nang kahirap-hirap para sa mga kandidato ng PDP laban kasi yung mga plataforma na ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, they can pick on that. Pwede na nilang kunin yung mga yon para i-push na nila themselves. Kasi syempre, magkakaibang magkakaiba ng committee yan. So at least may i-offer na ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang expertise sa pag-solve ng mga problema ng mga kababayan natin. Pwede niya nang ibigay yung mga na yan. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy tapos na yan dun sa yung parang ako lahat, ako bida. Pero alam mo believe din ako kasi ito sa Malaysia, di ba? Ikaw pa lang yung pumunta niyan. Pero grabe na ang dami ng tao, imagine mo kung nandiyan pa yung mga kandidato. Pag si Marcos nagpunta sa ibang bansa, kinakancel niya yung mga, di ba? Kinancel niya yung isang gathering sa Filipino community. Kinancel. Ikaw, pinapunta pa dyan. Talagang, ibig sabihin, ganun kainit ang mga kababayan natin sa ibang bansa na marinig at makilala yung mga kandidato. Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy. Alam mo yung momentum kay Pastor Kibuloy, grabe pati yung meron sa Quezon City rin, nag-declare ng kanilang support sa Malaysia. Kaya dyan sa March 8 sa Paris, March 9, saan yan? Hong Kong. Sino nandyan? Mas matindi yun. Buong Banateros nandyan, March 9. Nag-announce kayo, baka may sumama. Whole departure order. May sumama. Magkaroon ng whole departure order. Bawal ba? Hindi totoo yun, Hindi pala totoo yun. Joke lang yun. March 8, nasa Paris na po ako. Sa March 9, meron. Sa Hong Kong. At
sa iba pang panig ng mundo, ito talaga yung gigil na gigil sila. Hindi kasi nila kaya yung mga ganitong klase ng pag-organize. Ang tao mismo ang kumikilos para sa PDP lamang. Kaya nga ako, takang-taka ko dyan sa survey na yan, Banat Bay. Oo, yung survey na, Diyos ko po, hindi talaga lumalabas yung mga kandidato ng PDP. Pero kung makikita mo, ako mismo, nakakapunta ako sa mga town halls, sa mga maliliit na grupo na nagpapakita ng mga suporta nila, iba-ibang probinsya sa Pilipinas, pati nga yung Solid North, nagiba na eh. Meron nga isang grupo dyan sa May Norte na sumusuporta na rin kay Pastor Apollo Kibuloy sa PDP. So dito mo talaga makikita na medyo, medyo nakakatakot yung mind conditioning na yan, sa survey. Baka ituloy-tuloy nila yan sa Comelec. Yun ang problema pag nagkadayaan. Naku po, Coach Oli. Ito si Pastor Kibuloy, viral na to siya ngayon, ha? Kasi marami akong nakikita mga kaibigan at ang mga marami nagko-komentaryo sa akin, talagang excited sila na maging senador si Pastor Kibuloy. Kasi nakikita ninyo Isipin nyo, yung nakakulong si Pastor Kibuloy, pero sinong pinaka-aktibo ngayon sa kampanya? Si Pastor Kibuloy. Nakakampanya sa ibang bansa, nakakampanya sa nationwide, kaya inaantay po yan. Ang dami nagko-komentaryo sa akin, kailan ba yung susunod? Kailan ba pupunta rito? Balita ko may Japan daw. Uy. Oo. Kaya alam nyo, yan po ay isang kakayanan. Ito yung sinasabi kong paulit-ulit. Isa sa nagustuhan ko kay Pastor Kibuloy, yung sistema. Na problem solver to si Pastor Kibuloy. Hindi niya hahayaan. Hindi siya yung mahilig sa excuses na tao. Ay, nakakulong ako, hindi ako makakampanya, hindi ko kaya, ay andito ako, ay inaapi ako, ay inaabuso ako ng gobyerno. Ay, hindi, wala siyang ganun. Sa kanya, solusyon. Hahanap siya ng solusyon. Yan po ang kailangan natin sa leader. At yan din ang nakikita ng taong bayan. Kaya kung pagka-rockstar ni PRRD, posible, kung sakaling makabail si Pastor Kibuloy, I'm sure, rockstar din ang dating nito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayun. So, ayun na nga. At ito nga ang pinakamatindi dito, mga kababayan, ay itong exciting na eleksyon. So, 2025, yan po ang magbabago ng direksyon ng Pilipinas. This is our chance to change yung direksyon ng Pilipinas. At doon sa mga nabudol, this is your chance to change your decision ng 2022. So, doble effort tayo para ikampanya ang buong PDP slate ng ating Pangulong Duterte at syempre yung mga guest candidate. Natin yan, itandaan natin. Unang-una nating ilagay dyan, 53. Yun, di ba? So, yun ang ating Okay? So, kita-kita po tayo uli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos. At Pilipinas nating mahal.